gathering, that we may, as we leave this place, we will be empowered to live a life that's really living beyond our circumstances also. And we live all these things here in Christ we pray. Let's welcome Brother Anthony Roberto. Hello. Pwede ko ang picturean sandali. Bakit ko kayo pinicturean? Papakita ko ito kay BDS. Kay Brother Bong, sabihin ko sa kanya, pag wala ka ganyan ng mga mukha nila. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. At sa totoo lang, kagabi ko lang nalaman. Hapon pa lang pala, tinawagan ako ni Toby kasi si Brother Bong may sakit talaga. At kagabi nga ay nagkaroon kami ng meeting, hindi siya nakapunta. Siya pa rin naman ang nag-lead ng meeting. At nakita namin na may sakit talaga siya, naka-dextrose pa siya kagabi. Pero kanina, may umaga, okay naman. Sabi na ni Edwin, okay na siya ngayon. So, kaya lang, siyempre, kailangan niyo magpahinga. Okay? So, sana habang nagtuturo ako, huwag din kayo magpahinga. Okay ba? So, medyo iibahin natin ang topic ngayon. Ang alam ko ay pinapag-usapan natin yung Kingdom Living. At yun ang series ni Brother Bong. So, medyo iibahin ko lang yung aking title o yung passage kasi nga ay biglaan yung tawag sa akin. So, any topic naman ay pwede ko daw i-share. So, gusto ko lamang siguro i-share sa inyo sandali. Ang title na papag-usapan po natin ngayong hapon, sabi yan, give our best to God. Ibigay daw natin yung best natin sa Panginoon. At may isang passage sa Bible na gusto kong ating pag-usapan at pag-aralan na kung saan ay makikita natin dito kung paano yung isang bata na may 2 isda at 5 tinapay, yun ang pinaka-best na naibigay niya sa Panginoon at ito ay pinarami at pinagpala ng Panginoon. Basahin ang sandali natin yung John chapter 6 verses 1 to 13. Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay at habang binabasa natin, ating unawain yung kwento kasi dito tayo mag-rely sa ating papag-usapan. May 4 na bagay na gusto ko i-share sa inyo patungkol dito sa passage na ito. So pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3. Okay. So dito mapapansin nyo, yung kwento na ito yung kwento na kung saan ay gumawa si Jesus ng himala. At ang himala na ito ay pinarami niya yung 2 isda at 5 tinapay na dala ng bata. At yun yung maalala, ito yung kwento na kung saan ay madalas ang naalala lang natin dito ay yung isang milagro ng pagpaparami ng 2 tinapay at 5 isda at 5 tinapay. At pinakain yung 5,000 kalalakihan at sabi nila, hindi lang ito 5,000 at posible na ito umaabot sa 10,000 na higit. Kasi ang binanggit lang dito ay yung mga lalaki. May posibilidad na kasama nila yung kanilang mga asawa at iba naman may kasamang bata. Pwede yung iba siguro ay mga binata, no? Kaya kung titignan natin, itong kwentong ito ay merong napakagandang aral na dapat natin matutunan, no? Pwede maalala,
sa kwentong ito ay sabi nga, si Jesus ang umakyat sa bundok. Sumunod sa kanya ang maraming tao. At sa pagsunod sa kanya, sila'y sumunod kasi nakita nila yung mga himala at mga milagro na ginawa ng Panginoong Hesus. At nung nakita ng Panginoon na napakaraming tao na sumunod sa kanya, noong oras na yun, tinawag na sino? Sino tinawag niya? Si Philip. Kaya sabi niya, saan ba tayo pwede bumili ng pagkain? Bakit nga ba? Sa dinami-dami naman ang alagad. Pwede naman si Pedro, nandiyan naman si James, nandiyan naman si John. Bakit si Philip ang tinanong? Pwede naman siguro si Peter, pwede naman siguro si James. Pero bakit si Philip? Kasi ayon sa pag-aaral, kaya si Jesus, tinanong niya si Philip kung saan pwede bumili ng pagkain. Kasi si Philip, ang kanyang tirahan ay malapit sa lugar na yun. Kumbaga sa mga alagad ni Jesus, ang tangi na may karapatang makapagsabi kung saan pwede makabili at nakakaalam sa lugar na yun, ay walang iba kundi si Philip. Kaya siya ang kanyang tinanong. Parang sa atin lang yan, di ba? Pag ikaw ay nasa opisina, pupunta ka ng Baguio, siyempre, ang kakausapin mo dun sa inyong opisina ay sino? Yung mga taga-Baguio. Kasi alam nila kung saan mga dapat pupunta doon sa Baguio. Tama ba? Hindi mo po pwedeng pupunta ka ng Baguio, tapos tatanungin mo taga-Palawan. Ano itong maganda sa Baguio? Taga-Palawan yun. Hindi niya napuntahan yan. So, kailangan may kaalaman siya doon sa lugar. No? Minsan nga may isang pastor sa Europa ay naimbitahan siya para magsalita sa isang church. At kung siya ay inimbitahan, siya ay nag-check-in sa isang hotel. At yung hotel na yun, medyo hindi naman siya malapit, hindi naman siya sobrang layo doon sa church. Siya'y maglalakad, medyo malayo lang, may ilang liko na dadaanan niya. So nangyari, pumunta siya sa church para magsalita. At kung siya ay nagsalita, natapos yung preaching, natapos yung service, kung siya ay pabalik na doon sa kanyang hotel, hindi niya na maalala. Kasi nagmamadali siya, nung lumabas, hindi niya masyadong napansin yung kanyang mga dinaanan, at hindi niya masyadong napansin yung harap ng hotel. So nung siya ay naligaw na, hindi niya malaman kung saan siya papunta, may isang lalaki na papunta sa kanya, na napansin niya nakasalamin at tinanong niya, pwede bang magtanong, saan mo itong hotel na tinutuluyan ko kasi hindi ko maalala kung saan ako naglakad, saan ako dumaan. Ngayon, napansin niya na yung lalaki parang merong sakit na nakaan siya sa lamig, dark, tapos sabi niya, may sakit ka ba? Sabi ng lalaki, ako po isang bulag. Sabi ng bulag, parang kilala mo kita. Parang yung boses mo naalala ko, kayo ba yung nag-preach kanina? Sabi ng pastor, oo, ako yung nag-preach kanina. Kayo si pastor? Oo. Anong problema niyo? Nalikaw ako eh. Sabi ng bulag, pastor, huwag kang mag-alala. Kumapit ka sa kamay ko. Ituturo ko sa iyo kung saan yung hotel mo. Nandindi ng sino mo yung bulag? Siya yung nag-guide doon sa pastor, papunta doon sa hotel. Siyempre, kung ikaw yung pastor, mahiya ka. Sabi ng bulag, huwag ka mag-alala, pastor. Matagal na ako sa lugar na ito at kabisado ko na ang bawat lugar, ang bawat building o yung lugar na ito, kabisado ko na. Kasi taga rito ako. Kaya kitang ihatid. So kumbaga, yung bulag na yun, hindi man siya nakakakita, may kaalaman siya sa lugar. Bakit? Kasi bukas ang isip niya, bukas ang tenga niya. No, magaling silang mag-isip, magaling silang makinig, hindi man sila nakakakita. So matitignan natin sa buhay natin, ay minsan ganoon din, may mga lugar na hindi natin alam, kailangan natin magtanong sa mga taong nakakaalam. At ganoon din si Jesus. Actually, yung tanong niya kay Philip, saan pwede bumili ng pagkain, tinitest niya lang si Philip. Marahil, tinitest niya kung may burden ba si Philip doon sa pangangailangan ng mga tao ng oras na yun ng pagkain. No? Alam naman ni Jesus kung anong gagawin niya. Kaya anong nangyari, sa pag-uusap nila, ito ngayon si Andrew dumating. At sabi, meron po ditong bata na may dala pong 2 isda at 5 tinapay. At pagkatapos, pinakuha ng Panginoon, at sabi ng Panginoon, paupuin din ng mga tao, sumamadabot doon sa lugar na yun, at pagkatapos pinakain sila, at matapos kumain, sabi ni Jesus, tipunin yung lahat ng natira. Ilan ang natira? 12 basket. No? Ngayon, ano mga lessons na dapat natin matutunan na pwede i-apply sa ating buhay? Una, napakahalaga sa ganito, know what we have. Know what we have. Ano bang meron ka? So, sa kwento na yan, mapapansin natin, ang tanging mayroon yung bata ay 2 isda at 5 tinapay. Ngayon yung 2 isda na yun at 5 tinapay, dahil sa pangangailangan ng oras na yun, walang pagkain,
walang mabibilhan, sa marahil yung bata, willing siya na yung 2 isda at 5 tinapay na yun, kahit kakaunti yun, ito ay kanyang ibinigay. Willing siya na yung pagkain na yun ay kanyang maihandog. Ano? Yung kumbaga yun yung meron siya. Alam niyo, sa totoo lang, para sa isang bata, napakahirap hina ng pagkain siguro ng isang bata. Napansin niyo na ba? Sino na mga anak dito? Kapag ang anak mo kumakain ng napakasarap na pagkain, madali ba siya hingan ng pagkain? Di ba minsan mahirap? Lalo kung enjoy siya doon sa pagkain na yun. Like, naalala ko yung anak kong babae, nung siya 5 taon, meron siya kinakain na nandoon siya sa garahe ng aking tiyo. At habang kumakain siya, nakita siya ng tiyo ko. Yung tiyo ko ay na-stroke at nakaupo. At sabi niya, Phoebe, parang masarap yung kinakain mo ah. Sabi ng anak ko, opo, masarap po ito. Eh, hindi naman ako. Sabi ng anak ko, ay wag po, pag kumain po kayo dito, mamamatay kayo. Yun talaga sinabi ng anak ko. Kumbaga, ibig yung sabihin nun, ayaw niya magbigay. No? Kumbaga, enjoy siya dun sa pagkain niya. At may mga bata marahil na kung saan ay hirap silang hingan pagdating sa pagkain na masarap. Well, tingin ko itong batang ito yung naturuan ng kanyang mga magulang na maging mapagbigay. Posible itong batang ito, kaya willing siyang i-offer yung 2 isda at 5 tinapay, ay mahal niya si Jesus. At nananampalataya siya kay Jesus. Kaya willing, isipin mo yung bata, baon niya yun. 2 isda at 5 tinapay. Napansin niyo ba ang pagkain nila ng panahon na yun talagang isda at saka tinapay? Kasi ako minsan nakita ko tatay ko, kumain ng tinapay, pinalamanan ng isda. Sabi ko, masarap kaya yun? Yung isda, pritong galunggong. Mahirap naman kung baksin na galunggong. Alam mo sa tinapay, parang kasama naman ang lasa nun. So nung kumain siya, sumubok din ako. At na-enjoy ko. Sa totoo lang, na-enjoy ko yung tinapay, pinalamanan siya ng pritong isda. No? Kasi sa panahon nila, wala naman silang rice. Ang pagkain nila talaga nun, tinapay. At marahil baka yung isda ay inihaw o baka posibleng smoke yung isda. Ano? So mapapansin natin na yung bata, meron siyang munting bagay at itong bagay na ito ay nakatulong sa maraming tao. So tanong sa atin, ano bang meron ka din? Na pwede mong maibigay at yung bagay na yan, yung meron ka, makatulong sa maraming tao. Yung bata, meron siyang 2 isda at 5 tinapay. Ano bang galing na meron tayo? Ano bang talento na meron tayo? Na pwede itong talento natin, itong galing natin, ay maibigay natin at maitulong natin sa mga tao. Pwede natin tulungan. Kung magaling kang engineer, ba't hindi mo tulungan yung mga batang engineer? Kung magaling kang abogado, bakit hindi mo tulungan yung mga bata, mga bagong abogado? Kung magaling kang negosyante, bakit hindi ka tumulong sa mga bata na bagong mga negosyante? No? Kung magaling kang mga awit, bakit hindi mo tulungan yung mga batang mahilig at gustong maging mga awit? So magtitignan natin, bawat isa sa atin ay meron tayong kanyang galing, meron tayong kanyang talento na dapat nating ibigay para makapala ang iba. Kahit hindi man talento, pwede marahil yung kabutihan, yung pagmamahal. Meron ka daw sa Philadelphia na nangyari na dito na sa Philadelphia ay nagkaroon daw ng conference. At maraming tao pumunta kasi maraming mga conference ang nangyari. So meron daw 2 matanda, mag-asawa, ng matandang babae at lalaki, na pumunta doon sa isang hotel sa Philadelphia. Actually, umikot sila, wala sila kung kwarto. So nangyari, nawalan sila ng choice, kundi pumunta sila sa isang 3rd class na hotel doon sa Philadelphia. At napakayaman ng mag-asawa nito. Pero hindi naman kilala ng mga nandoon. So nangyari, nung sila yung kinausap sa isang clerk sa hotel, sabi niya, pwede mo ba kami tumira dito? O kumuha ng kwarto? Kasi medyo alanganing oras na, halos madaling halos na, mga 1 AM na. So sabi nila, pwede ba kami makakuha ng kwarto dito? So nangyari, sabi ng clerk, ay, pasensya na po. Sa totoo lang, puno na po ito. 3rd class hotel yun. So sabi, puno na po talaga. Kasi po, nagkaroon po ng conference dito. So marami pong mga taong nag-book ng mga kwarto. Umuulan pa ng oras na yun. So nangyari, yung matanda, yung 2 mag-asawa, parang nalungkot. Kasi nga, masama ang panahon. Tapos alangan ng oras. So, aalis sila. Wala sila makuha ng kwarto. Sabi naman clerk ng hotel, pero, nay, meron po akong kwarto para sa inyo. Meron po akong kwarto na ginagamit ko po dito sa hotel at hindi ko po papayagan na kung kayo uuwi o aalis sa lugar na ito na umuulan, masama ang panahon, gamitin niyo po yung aking hotel. Hindi man siya maganda, hindi man siya
tulad ng mga kwarto ng pagkakaganda, pero simple lang, pero pwede po kayo doon. Huwag po kayong umalis, gamitin nyo yun. So nangyari, pumayag naman yung mag-asawa na matanda. At nang pumayag sila, natulog sila doon. At kinamagahan ay nag-breakfast sila. Tapos ang nangyari, nung sila ipalis na sa hotel, sabi ng lalaki, doon sa clerk ng hotel, sabi niya, alam mo, tingin ko, dapat kang mag-manage ng isang hotel. Dahil sa kabutihan mo, dahil sa kabaitan mo, tingin ko dapat ka na mag-manage ng isang hotel. Hindi lang maging clerk. Huwag ka mag-alala. Darating ang oras, ipagpapatayo mo ka ng isang hotel. So yun yung ginawa. Nangyari, di umalis na. So yung lalaki parang, siguro inisip, nagbibiro lang siguro ito. Baka may kita kayo sa to, o ano, ganyan. Siguro may inisip. So nangyari, lumipas ang ilang taon, nagulat na lang siya, may dumating sa kanya, na ticket. Nag-road lang, napapuntang New York. Actually, round trip ticket yun. So, nangyari, pagpunta niya, well, in-invite siya, at ito palang lalaki na nag-invite sa kanya, ang pangalan ni si John Jacob Astor. Itong si John Jacob Astor ay nagpatayo pala ng isang hotel doon sa New York noong 1976. Ang pangalan ng hotel ay Waldorf Asturias Hotel na 47 story. At merong 1,600 rooms. At itong clerk na ito, na pinapunta niya doon sa hotel na pinagawa niya, sabi niya, nung dumating yung lalaki, nagulat na lang siya. Sabi nitong si John Jacob Astor, alala mo, sabi ko sa iyo, pagpapatayo kita ng hotel. At itong hotel, na i-manage mo simula ngayon. Ano meron siya? Kaya ibinigay niya doon sa mag-asawang matanda. Kabutihan. Respeto, pagmamahal. Diba? So yun ang mahalaga. Know what we have. No? Sabi ng isang verse, sabi nito, whether then you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Ano bang bagay, makain man tayo, umiinom man tayo, gawin natin para sa kalawalatian ng Diyos. Sabi ng isang quotation, if you still have a pulse, God still has a purpose. Tama ano? Habang may pulso ka, kahit may karamdaman ka, meron pa rin purpose si Lord sa iyo. Alamin mo lang, ano yung binigay ni God sa atin na kung saan ay dapat natin gamitin. Pangalawa, sabi dito, give to Jesus what we have. Give to Jesus what we have. Well, itong batang ito, binigay niya kay Jesus ang anumang bagay na meron siya. Yung 2 isda at yung 5 tinapay. No? Binigay niya ito kay Jesus. Kumbaga, sabi ko nga, mahal mo si Jesus, nananampalataya siya kay Jesus, kaya pinagkaloob niya yun. Kaya sa atin, ang mahalaga, anumang talento, anumang bagay na meron tayo, gamitin natin para sa Panginoong Jesus. Kaya paborito ko si Michael Faraday. Si Michael Faraday ay isang napakagaling na, sabi nga nila, siyentista, at minsan daw itong taong din nagsalita sa England. At naroon yung mga prominenteng tao ng England. Nandun yung Prince of Wales, nandun yung magagaling na tao sa England. At kanyang pinaliwanag yung nature at properties ng magnet. So nagsalita siya ng mahigit isang oras. So matapos siya magsalita, ang mga tao nagpalakpakan. Ang prinsipe tumayo at pumalakpak. So in-expect nila, dahil sila'y pumalakpak yung prinsipe tumayo, in-expect nila matapos magsalita, itong si Michael Faraday, ay muli siyang tatayo para magpasalamat. Kaya lang nagulat sila kasi wala na si Michael Faraday. At ang tayo nakakaalam kung saan siya nagpunta matapos yung lecture na yun, nung hapon na yun, ay yung mga kaibigan niya matalik. Alam niyo kung saan nagpunta si Michael Faraday? After that meeting, siya nagpunta sa isang church. Yung church na yun ay nasa 20 to 30 members lang. Kasi nung gabi na yun, meron silang prayer meeting. Kailangan niyang humabol sa church para sa prayer meeting. Siya yung elder ng isang church. Isipin mo, isang taong matalino, isang taong napakagaling, isang taong kilalang-kilala sa buong daigdig, pero nagpapakumbaba sa harap ng Diyos at kumikilala na yung karunungan na yun ay nanggaling sa Diyos. Ilang tao kaya sa ating daigdig na binigyan ni Lord ng talento, binigyan ni Lord ng galing, pero sino nakikita nila sa galing na yan? Sino nakikita nila sa talento na yan? Sana si God. Kahit sa bawat isa sa atin, anumang talento, anumang galing na meron tayo,
sana magpakumbaba tayo sa harap ng Diyos, Lord. Binigay mo ito sa akin, gagamitin ko ito para sa iyo. Nakakatakot kasi sa tao, ang galing-galing, sigat na sigat, pero ang problema minsan mayabang. Pag nagsimula na tayong tumingin sa ating sariling galing, sa ating sariling paraan, sa ating sariling mga achievements, isang araw mapagsak tayo. Kaya kailangan natin ingatan ang ating puso. Sabi sa Bible, di ba, nagpapakataas, binababa, nagpapakababa, at tinataas. May isang lalaki na scholar, minsan nakasakay sa aeroplano. Natutuyo yung lalamunan ko. So, itong lalaki ito na scholar, habang siya ay nakaupo sa aeroplano, meron siyang hindi ba binuksan? Ganun lang yun. Okay, sir. So, itong scholar nito, habang nakaupo siya, may katabi siya natutulog. Eh, scholar siya, matalino, marami siya binasa sa libro. Galing niya talaga ang scholar. Dami niya alam. So, sabi ko, binisip ka katabi niya. Pre, gising ka na ma'am. Tanungan tayo. Eh, dito nila kayo. Siyempre, nahantok. Tulog. Anong tanungan? Sabi ko lang, tatanong ako sa iyo. Pag nagtanong ako sa iyo, hindi mo nasagot, bigyan mo ako $5. Pero pag ikaw ang nagtanong, hindi mo nasagot, $100 bibigay ko sa iyo. Hindi lalaki na inaantok ka, nagising. Pag tinanong mo ko, hindi mo nasagot, $5 bibigay ko sa iyo. At pag ikaw tinanong ko, hindi mo alam ang sagot, $100 bibigay mo sa akin. Oo. Siyempre, nakalino, scholar. Sabi, bayad ka? Oo. Sige, huwag mong tanong. Sabi scholar, gano'ng kalayo ang buwan sa lupa? Sabi ko, dito pa tanong, hindi ko alam yan. Hindi sa lupa. So sabi ko ng scholar, ay kasi ganyan, ito pinaliwanag ganito, kalayo ang buwan sa lupa. So sabi ng scholar, tanong. Kasi marami siyang binasa, magaling siya. So ito may isa.